Ika-6 na ng umaga. Tumilaok na naman ang mga manok. Tanda na isang panibagong pagsibol na naman ng araw, pero dumating ang ama ni Apolinario. Nanatili pa ring mulat magmula kagabi. Di siya pinatulog ng nangyari kahapon. Sinalakay siya ng kaba nang lumaganit ang pinto pabukas. Sa isang kisip mata na ipikit niya ang mga mata. Emerson is here! Naging alerto ang utak at katawan ni Angie. Napigil niya na ang paghinga na maramdaman na inayos ito ang hibla ng kanyang buhok na tumabon sa ilang hibla ng kanyang mukha. As much as possible ayaw niyang makahalata ang kaibigan, nagising siya. Habang napatungo sa pinto ang nagpakalma sa kanya ulit. Tuluyan niyang binitawan ang pinipigilang hininga nang lumangit-ngit ulit ang pinto. Indikasyon na umalis na ang taong pumasok. Malakas ang kanyang naging paghabol ng paghinga, only to be shocked when she opened her eyes and found the grinning Apolinario Benaventura beside the door. Hindi mo ako maluloko, bruha ka? Natatakot akong mahipan ka na masamang hangin at matuluyan ka ng kunwaring pagpikit mo dyan. Natatawang ani Apple sa kanya. Makailang beses siyang pumikit, dumilat para lang siguraduhin ang nakikita. The Emerson in front of her right now is the Apple she knew all this time. Halos maluha siya sa saya. Maybe it's because of the hormones kaya nagiging exaggerated na siya sa mga bagay-bagay. Maging aloof ba naman siya sa kaibigan, malakas pa tong rumampa sa kanya. Emerson is born to become Apple. Babae ang puso nito. Natawa siya sa sarili dahil pumasok sa utak niya na may gusto ito sa kanya. Magiging posible lamang yan, Apolinario, kung lalaki ang tingin niya sa'yo. Naramdaman ni Apolinario ang pag-irap na munting tinig sa kanyang utak. Kung tao lamang siguro to marahil, nasa bunutan na siya nito dahil sa walang kwenta niyang pag-iisip. Itinaas niya ang dalawang kamay. Clueless si Emerson sa gusto niyang mangyari, kaya't sinamangutan niya ang kaibigan. Halika dito, buhatin mo ako kasi tinatamad ang mga paa ko ngayon. Lalabas yata pati gilagid ng kanyang bibig dahil sa laki ng kanyang pagkakangiti. Tumalima kasi agad si Apple kahit bahagyang nakabusangot ang mukha nito. Ang cute nitong tingnan. Itiniyad niya ang katawan para maigi nitong mahawakan ang kanyang likod. Bahagya pa siyang nagulat dahil nakaya nito ang kanyang bigat nang buhatin siya nito paalis sa higaan. Naipikit niya ang mga kamay sa leeg ni Apple pero sa hindi inaasahang sandali, katulad na nangyaring pagkakalapit ng kanilang katawan kahapon, nadama niya ang tila mga palasong nakikipag-unahan ng marating ang target. She closed her eyes and uttered a lot of mind over the matter. Maaga kayatang gumising ngayon, ining. Naimulat agad ni Apolinario ang mata pagkarinig sa boses ng matanda. Hindi lamang kasi simpleng tanong iyon, may halong parinokso pa sa boses nito. Apolinario chuckled awkwardly. Pasimple niyang kinarot ang braso ni Apple para ibaba na siya pero hindi na yata niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Binuhat siya nito hanggang sa upuan katapat ng inookupa ni Lola Beth. Parang gusto niya tuloy lumubog na lang sa lupa at tabunan ng sarili para hindi makita ng mga ito ang pamumula ng kanyang mukha ngayon. Teka lang ha, maghahain na muna ako. Bukas ka pupunta sa klinik para sa check-up mo, di ba? Kaya lang si Aris, bililhan ako kahapon na may pusit akong makita sa palengke. Bumili daw ako ng 1 kilo. Tiyak na mapaparami ang kain ko ngayon. Napakawang ang labi ni Angie. Oo nga pala. Lunes na nga pala bukas at panibagong pasok na naman ng buwan. Paano nga kaya niya nakalimutan ang importanteng bagay na yon? Tapos nagpuyat pa siya kagabi, wala naman palang dapat alalahanin. Ang buong akala niya kasi sa susunod na linggo pa ang check-up niya sa doktor. Syunga ka kasi. Literal na kinutusan ni Angie ang sarili. Agad naman siyang dinilohan ni Apple na baka sa mukha ang pagtataka dahil sa kanyang ginawa. Umisi lang siya rito. Tsaka nag-peace sign. Iiling-iling na tumungo na lang ito sa lababo at nang bumalik, dala na ang palangganita na may tubig. Nilughod agad ni Kanji ang kamay niya, kaya medyo nagulat siya na maramdamang maligamgam iyon. Humagikik lang ng tawa si Apple kaya tinampal niya ang kamay nito bago niya ipinagpatuloy ang tubig na pinaggamitan. Tumikim si Apple na umupo na sa kabilang pwesto. I checked Dr. Luigi's schedule tomorrow. Sabi naman niya okay lang na matatagalan ka ng dating kung sakali kasi free daw siya bukas. Formal na sabi ni Apple. Medyo kinagulat ni Apolinario ang sinabi nito. Inuusig din siya ng kanyang konsensya.
Wala naman kasi talaga siyang balak na ilihim na nag-request siya ng change of attending OB-GYN kaso mukhang naunahan itong i-inform ng kasamahan nitong doktor sa clinic. Because of what happened yesterday, kaya kagabi, naisipan niya na i-text si Doc Luigi dahil may number naman siya nito. Apple, ano kasi? Natigil ang gusto niyang sabihin kasi sa totoo lang, wala naman talaga ng mga salita ang gustong lumabas sa kanyang bibig tungkol sa issue. Kahit ano pa ang sabihin niya. Magiging excuse lang lahat ng yon kaya umurong ang kanyang dila. Ginagap ni Apple ang kamay niya na nasa mesa, saka siya maagang initian ito. Wala namang kaso sa akin kung nagpalit ka na attending OB-GYN. Kung saan ang tingin mo ay convenient ka, dun tayo dapat. Lumuwag ang kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Apple. Para namang nawala na isang hampasan, lamang ang konsensya na nagpalubog sa kanyang dibdib kanina. Kumain ka ng marami ngayon kasi bukas, light meal lang ang breakfast mo. Hindi ba at gusto mo nang makita si baby? Magkakasunod na tango ang kanyang pinakawalan. Mas nabuhayan siya ng loob. She's been reading books about pregnancy and one of her first wish is to do an ultrasound and hear her baby's heartbeat for the first time. Para nga siyang tanga minsan, kahit alam niyang di na makakapagsipa pa. Ang sanggol sa sinapupunan niya, kinakausap niya ito at sumipa kahit isang beses man lamang. Like, what Apollinario's reaction every time the sweet and spicy squid is being served. Naglaway ng todo ang kanyang bagang. Kinailangan pa niyang lumunok ng pang-ilang beses para mapigilang maglaway siya sa harap ng dalawang kaharap niya sa hapagkainan. Ang sarap tingnan ng pagkakaluto ng pusit. Halatang sariwa at galing pa talaga mga to sa dagat bago isinalang sa kawali. Iba kasi talaga ang kulay nito kapag dinaan na sa ice. Nakakatakam tingnan, lalo na at bukod sa marami ang sili na inalagay, ang gandang tingnan ng ink nito na paniguradong pagpapiestahan ng ilagay sa kanin, sa kakamayan sa pagkain. Sus! Naiya pa ang buntis. Sige na, alam ko naman at tat na atat ka ng lantakan ng pusit. Apolinario grinned on Apple's statement. Pinalagay niya rin dito ang kanin at saka pusit sa kanyang plato. Nang matapos ito, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kinamay niya ang pusit at diretso yung hinimay sa kanyang bibig. Giliw na giliw si Lola Beth habang pinapanood siya. Kumain na rin ang mga ito. Walang pinalampas na sauce si Angie. Nag-aagaw ang tamis at anghang sa kanyang bibig. At kamay ngayon pero para siyang mababaliw sa sarap. Di na talaga siya nagtataka kung bakit ang sarap magluto ni Apple. May magaling kasi itong guro sa kusina. Patuloy lang ang pagpapak niya ng kain. Aris, lagyan mo pa ng kanin ang plato ni Apolinario? Halos mawala ng mata ni Angie sa kakangiti kay Apolinario na katapat niya sa upuan. Paano ba naman kasi? Pang ilang beses nang paulit-ulit na sinasabi na matanda. Palagi niya kasing nasisimot ang plato pero wala pa rin siyang balak tumigil. Natapos ng mga ito at siya na lang ang pinapanood ng dalawa sa mesa. Huminga ka rin, oy! Aray, lola naman! Napangawi si Apple ang hampasin to sa balikat ng matanda. Hindi tuloy nito natuloy ang pang-aalaska sa kanya. Sandukan mo na lang siya ng kanin. Huwag ka magreklamo dahil utos ng bata yan. Kaya ganyan siya kalakas kumain. Bumunghalit ng tawa si Apple. Nako Lola, kung alam mo lang, kahit tong wala pang laman ng sinapupunan yan, buhay talaga kung kumain. Pinanlakihan niya na mata si Apple, pero nirisihan lamang siya nito. Ilang subo ang kanyang ginawa na maramdaman, umabot na sa kota ang laman ng kanyang tiyan. Malakas talaga ang instinct ni Apple pagdating sa kanya, kahit na wala siyang sinabi. Ay agad tong pumupunta sa water dispenser, saka kumuha na isang basong tubig. Iniabot nito iyon sa kanya. Na agad naman niyang ininom. Matapos maubos ang tubig, kumawala ang kanyang dighay. Busog na busog siya. For sure, masayang masaya rin ang baby niya ngayon kaya hinimas niya ang kanyang tiyan habang nakangiti. Inalalayan siya ni Apple na makatayo. Akto na sana siya nitong aalalayan papunta sa labas para din magpahangin pero huminto siya at lumihis ng daan. Bumalik siya sa mesa para ligpitin ang pinagkainan. Ako nang bahala magligpit at maghugas. Doon ka na lang sa labas. Kaya ko na to. Ani Apple pero wala itong nagawa. Nang banggain niya ito para lampasan ang ginawa nitong pagharang sa kanyang daraanan papuntang kusina. Tulungan mo na lang ako. Gusto kong tumulong kahit papaano. Isa pa, exercise ko na rin para hindi ako tumaba ng todo. Di na to nag-insist pa sa gusto nitong mangyari.
Pumesto na lang to sa tabi ko sa naglagay siya ng isa pang palanggana na gagamitin sa pagbabanlaw. Kasalukuyan siya nagsasabon na maramdaman na nakatingin to ng matiim sa kanya. She did not expect na darating ang time na ganito, na makakaramdam siya ng awkwardness sa kaibigan. Bigla siyang sinugod ng pagkataranta na makitang aktong may sasabihin ito. Di pa siya handa na magkausap sila ng masinsinan, kaya out of impulse, inapakan niya na malakas ang paa nito. Napasigaw ito sa sakit. Diniluhan niya agad to na maupo ito sa kalapit na silya. Napangiwi siya na makitang sobrang napalakas yata ang ginawa niyang pag-apak, kasi bukod sa namumula nga ang daliri nito sa paa, maluha-luha pa ang mata ng kaibigan. Ikaw kasi, sana kasi ako na lang hinayaan mong maghugas. Ayan tuloy. Paninisi niya kay Apple dahil sa kawala na may dadahilan. Mabuti nang maunahan niya to kaysa buksan ito ang topic tungkol sa nangyaring paglapat ng mga labi nila kahapon. She's not ready yet. Aside sa katotohanang awkward ang feeling, takot din siya. Apolinar is the only friend she have. Paano kung dahil sa nangyari unti-unting magkalamat ang pagkakaibigan nila? No, it will not happen. Ihip ang nasaktang paa ni Apple, tiningala niya ito. Okay ka lang ba? Gusto mo bang lagyan natin ng yelo? With a guilty tone, she asked. No, okay lang ako. Nagulat lang ako kanina kaya ako napasigaw, pero hindi naman talaga masakit. For some reason, sinabi sa kanya na pinakita nitong ngiti na nasaktan ito. At na-guilty siya kasi alam niyang hindi sa pag-apak niya sa paa niya ito nasaktan, kundi sa pag-iwas niyang magkausap silang dalawa ng masinsinan. Nilamon silang dalawa ng katahimikan. Ang mga mata nila ay nakatuon ngayon pareho sa kawalan. Lumundag ang puso ni Angie nang tumikim si Apple at tinawakan ang kanyang kamay. Pinaupo siya nito sa katabing silya, tsaka ito nag-iba ng pwesto para harapin siya. Angie, hindi mo man sabihin ang dahilan. Pera at tao lang ang rason sa mga sitwasyong katulad nito. Siguradong hindi perang rason mo kasi kung pera, bakit ka pa aalis at iiwan ng flower shop, diba? May hinintay ka pang mana na makukuha mo pagkatapos mong mailuwal ang bata. Naiyoko ni Angie ang ulo. Hindi ang ganitong masinsinang usapan ang ini-expect niya, kaya tila parang tinahi ng ilang libong sinulid ang kanyang labi sa pagkakatikom. Ang ama ba ng dinadala mo ang dahilan? Patuloy pa nito. Si Attorney Xavier Montalibano ba? Walang babalang kumawala ang kanyang hagulhol. Agad naman siyang niyakap ni Apple para pakalmahin. Patuloy lang ang pagtapik nito sa kanyang balikat habang ang luha niya ay isa-isang bumabagsak. Wala pa siyang tulog. Ilang gabi na niya nang palaging napapanaginipan ang mukha ng dalaga na wala na yatang planong umalis sa pagkakaukupan nito sa kanyang isip. Bahagyang kinusot ni Xavier ang puyat na mga mata. Ilang buwan na nga rin siya na ganito. Simula nang umalis si Apolinario. Abala siya sa kinakaharap at inaasikasong kaso, pero lumilitaw sa kanyang balintataw ang imahe ng dalagang lumisan nang walang paalam. I should have known that she is the poison that I must avoid the moment I started to look for presents after the incident in the precinct, he sighed. Hinilot niya ang sentido matapos bitawan ng ballpen na siguradong pagod din sa magdamag na paglalakad sa kanyang kaharap ng mga papeles. Ipinahinga niya ang likod sa Civil Chapel, saka bahagyang umikot-ikot. Natigil lang siya sa ginagawa ng tatlong magkakasunod na katok ang umalingangaw sa tahimik sa study room. Di niya na kailangan magtanong kung sino ito kasi agad bumukas ang pintuan pagkatapos ng mga katok. Pumasok si Isabel dala ang umuusok pa na tasa ng kape. Pumalo sa loob ng sinidang aroma ng black coffee at tinimpla ng katulong. Nakita niyang bahagyang nalito ang mga mata ninyo kung saan nilalagay ang tasa since puno ang mesa niya ng mga gamit. Partikular na ang case files at pati ng laptop. Madali niyang tinabi ang nagkarat ng mga papel. Simpleng ngiti ang ginawa ni Isabel sa kanyang ginawa bago nito nilapag sa mesa ang kape na nakapatong sa isang platito. Magkape na po muna kayo. Siguro po pinagpuyatan niyo na naman ang mga case files na yan. Maining ani ng kasambahay. Pagak na tumawa si Xavier. Kung alam lang nito na may ibang pinagpupuyatan tong utak niya. Pinilig niya ang kanyang ulo, lalo na ang isa pang ulo niya sa baba. Sa tuwing pumapasok talaga sa utak niya si Angie, dalawang ulo ang sumasakit sa kanya. Buti na lang tumalikod na agad si Isabel pagkatapos itong magsalita. Walang ingay na maririnig ng isara nito ang pinto ng study room. Medyo matagal na rin tong naninilbihan sa kanila.
Galing to sa probinsya at dahil sa kagustuhan na makapagtapos ng pag-aaral, nag-apply ito bilang kasambahay sa kanila. Knowing her good intention for working, nagdesisyon ng mga magulang ni Xavier na sila na ang aako sa gastos ng pag-aaral ni Isabel. Nagtatrabaho to sa umaga since 10 sharp pa naman ang start ng klase sa course na kinukuha nito. Dilingid sa kanya na may gusto ang dalaga sa kaibigan niyang gunggong. Sa lahat pa talaga na magugustuhan niya ay si Emerson pa. Well, in fairness, hindi rin naman pwedeng siya. Isabel is the typical probinsyana girl. Mainhin talagang kumilos in terms sa pagtatrabaho, pulido ito. Ang sipag nga eh. Minsan sa lapatong nang eengganyo sa babae na magpahinga na muna. A sudden message from a chathead popped up from his screen. Naputol ang pag-iisip niya tungkol kay Isabel. Naramdaman ni Xavier na tila may something na nag-backflip at cartwheel sa dibdib niya. Puso niya yata yon. Dumagundong to na animoy banda sa prosesyon tuwing may fiesta. Mga larawang na natanggap niya na buksan niya ang mensahe. Pictures of her, of Apolinario Jane, the only woman who can make his heart beat triple time than its normal place. The one who could snap his sanity away in just a blink effortlessly. Sumilay ang ngiti niya sa unang larawan. Side view ang kuha ng kamera sa babae. Napansin niya ang pananambok ng pisngi nito na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Half body lang kuha ng cam kaya't inislide niya ang screen para makita ang sunod na larawan. Literal na napanganga siya at nanigas sa upuan. The woman in the picture is still her but there is a bump. Baka namamalik mata ka, Xavier. Kastigo niya sa sarili. Imposible. Napaka-imposible ng iniisip niya. Baka sa kuha ng kamera kaya medyo lumaki ang tiyan nito. Impis ang tiyan ni Apolinario. Alam niya yon kasi nahawakan niya ang bahaging yon. Tiningnan niya ulit ang larawan at sinuri ng maigi. Pinagkakatuwaan lang ba siya ni Emerson? Wala naman siguro tong magagawa sa buhay nito kaya siyang ginawang pangalis ng boredom. Napatagal yata ang pagtawag mo. Lampas ilang segundo kaysa inaasahan kong oras. Bungad ni Emerson ang inaccept nito ang tawag niya. Di siya agad nagsagot kaya nagsalita ito ulit. Nagulat ka ba? Kasi pati ako nagulat din. Walang halong tawa na sinabi ni Emerson. Palatanda ang totoong sinasabi nito at hindi nagbibiro. It made him check the pictures again. Is this really legit? Hindi to edited lang? But how? Para nangyari? His hand accidentally touched the screen and the next picture revealed itself. Akala niya dalawang larawan pero may pangatlo pa pala. Marahil dahil sa pag-focus niya sa unang larawan at pagkagulat niya sa pangalawa. The third picture is clearer than the peaceful sea at noon. Nasa may pintuan ng bahay si Apolinario habang isang lalaki humahalik sa umbok ng kanyang tiyan. Daig pa nito ang sinikmuraan dahil sa larawang nakapaskil sa cellphone. She's really pregnant, no doubt. But he won't leave Xavier's mind. Paano nangyari? Kailan siya nabuntis? Sabay bumagsak ang balikat ni Xavier. In-exit niya ang picture at inalis ang chatted ni Emerson. Nagbuga ng buntong hininga. Napalingon niya ang tasa ng kape na lumamig na yata dahil hindi lang niya yun napagtuunan ng pansin. Balak sanang i-off muna ang internet connection at ipahinga ang isip, katawan, lalo na ang puso pero bago niya magawa ang balak ay muling lumabas ang chatted ng kaibigan. Walang ganang binuksan niya ulit yon. May nangyari ba sa'yo? According sa info na sagap ko, 3 months na ang tiyan niya. So ibig sabihin dito siya nabuntis bago umalis, diba? Nangunot ang noon niya sa sinabi ni Emerson. No way! Malabo yon. As much as he can remember, hindi pa eksaktong 3 buwan nung umalis ito. And he is 100% sure na virgin pa si Apolinario. Hindi niya to pinasukan. Nahawakan din ang daliri niya ang sentro nito kaya alam niya, meron pa yung harang.